So, ayan, good morning po sa inyo lahat. Andito po muli yung lingkod, Sol TV. Ayan, naka-jacket po tayo at tayo ay lalabas pagkatapos ng ating vlog. Ayan, shoutout po sa aking mga kasamahan sa Strikers at sa loob po ng Kalingap. Ayan, shoutout po kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at sa buong team po ng Kalingap. So, ayun, tuloy na tayo. Ano po ba itong ating re-reaksyonan? Ito po ay base dito sa ating bidabidang kasamahan na kung saan ay para ding paru-paro na kung saan lamang lipad ng lipad, no? Guys, hindi ko sana ito papansinin kasi ito ay, ang reaction niya ay na kay Daddy Frankie. At ito pala siya, saka scroll ko habang ako nakahiga, ako nag-i-scroll ng aking cellphone at nadaanan ko itong bagong isang account ni Sangkay, no? Na kung saan dito niya pala tinitira si Daddy Frankie ng patalikod, kaparehas ng ginagawa niya kay Kuya Bal. Anong klaseng tao to si Sangkay? No? Hindi man sana tayo mangialam nito kung maganda sana yung reaksyon niya. Kasi nga ang problema, paninira yung kanyang ginagawang reaksyon. Sana naman, magre-reaksyon ka na rin lang. Wag naman yung paninira kasi ginagamit mo na ngayong tao, pinagkakakitaan mo na, sinisiraan mo pa. So ngayon, ikaw ba ay may patunay dito sa mga sinasabi mo, nasabi mo, dito ay scripted, no? So ito, pakinggan natin. Ito ay bagong channel ni Sangkay. At ang viewers yata ay ang subscriber yata nito ay parang nasa 1,000 mahigit pa lang. Titingnan natin mamaya, no? So pakinggan natin ang kanyang sinasabi dito. Si Yaya Feli, nagwawalis sa harapan, no? And naka-video siya. And meron na siyang nakalagay na mic, na mayroon na siyang mic dito, no? And all of the sudden, maya-maya, ilang minutes, umitrada, pumasok si Ate Ansing. And kunyari, gulat na gulat sila, no? Gulat na gulat sila na dumating si Ate Ansing. Oh, dumating ka. Pero magtataka kayo. Yung isang tao, no? Yung isang tao na nagwawalis lang, may naka-ready ng camera, may naka-ready ng mic, no, na naka-pin na mic. So dito ako napaisip, scripted nga, no? Scripted nga ang dating dito, ang datingan dito sa ano. Kasi biglang entrada si Ate Ansing, biglang dumating di umano. And base dito sa aking panonood na sila yung nag-interview, wala daw si Daddy Frankie, no, umalis daw. And in-interview nila, anong purpose, bakit pumunta dyan, dumating si Ate Ansing. Yung mga salita, pansinin niyo si Ate Ansing, no? Kung siya ay kung seryosong usapan, no? Seryosong usapan sa kanyang, pag silang nag-uusap ni Kuya Oliver, iba yung tono, no? Iba yun yung normal. Kita ko yun yung normal, pagka si Ate Ansing at saka si Kuya Oliver nag-usap, yun yung normal na pagsasalita ni Ate Ansing. Pero dito, sa pag-interview sa kanya, no, nito ni Yaya Feli, medyo iba, no, minsan sinasakyan niya yung mga tanong sa kanya, no, yung sasabi niya kaya siya pumunta kasi para sa pambili ng yero, kaya nga naman daw pag nandoon na si Kuya Oliver, magluluto siya para pagkain ni Kuya Oliver, magtutuluan ng pag umuulan yung kanyang niluluto. Iba ang dating, no, iba ang dating. So, ayun. Tinutwist ni Sangkay na kunyari scripted itong pagpunta doon ni Ansing, ano? At ang sinasabi niya pa rito ay ginagamit daw itong si Ansing. Ang tanong lang dito, Sangkay, kasi doon sa pinanood mong video ay pinanood ko rin. Oo nga, nagwawalis doon itong yung kasambahay nila. Pero naandyan yung camera, siguro ay magbablog sila nang sila lang, tapos biglang dumating itong si Ansing. So ipagpalagyan na natin, scripted. Ang tanong, kailangan mo ba silang siraan? Kasi hindi naman po pwedeng maging makabidyo sila nang walang kapahintulutan nitong sinasabi mong Ate Ansing, no? Walang kapahintulutan. Hindi yan sila magbibideo kung walang pahintulot nito ni Ansing. Kahit pa ito ay scripted, ay hindi mo na problema yun. Problema na yun nila. Ang tanong dito, bakit mo sinisiraan? At kung ito man ay scripted, ha? Kagustuhan din ito ni Ansing na ma-vlog siya dahil kung hindi niya kagustuhan, hindi siya magpapablog at hindi siya mag-iiyak-iyak sa harap ng kamera para lang makuha yung pera ng kapatid niya na hindi naman pinahihintulutan ng mga sponsor dahil ito ay para doon sa kapatid niya na pinabayaan nila ng ilang taon, 20 years yata nilang pinabayaan, na nagmukha ng halimaw yung tao, walang ligo, walang pinabayaan nila eh. Tapos ngayon na may kumupkop, may nagpagamot, ipinagamot, inisponsoran, ngayon lalapit itong kapatid para kuhain yung pera nun, na yung pera nun na binigay ng sponsor ay para sa pagpapagamot nung kapatid niyang may diferensya sa pag-iisip. So ano dito ay kinakagalit mo, Sangkay? Tuloy po natin ito. At mukhang ito sana mapansin ka sana ni Daddy Frankie, no? Mapansin ka sana, no, sa ginagawa mo ito. Kung dito kay Kuya Bal ay sinisimplihan mo lang sila ng paninira, ay sana dito kay Daddy Frankie ay wag kang sana pansinin ka. Ano, sana pansinin ka. Niluluto. Iba ang dating, no? Iba ang dating. Ito lang masasabi ko dito. Pinaglululok nila kasi yung mga tao, no? Alam niyo kasi, na mataas ang views pagka si Ate Ansing kasama sa pag-vlog kay Kuya Oliver. Kasi, okay, pinaglululoko nyo lang yung mga tao. Alam nyo kasi, na mataas ang views pag si Ate Ansing ang kasama doon sa pagbablog. Ngayon, bakit mo sisisihin yung nagbablog?
ay kagustuhan din naman yun nung Anseng na magpa-vlog sa kanya, magpa-vlog siya. Dahil nagkakapera din naman siguro siya kung totoo nga dito sa sinasabi mo na ito ay scripted. Pero malamang sa malamang hindi na to scripted, Sangkay, kaya wag kang manira. Dahil alam natin kung ano ang totoong kwento ni Anseng at saka nung kanyang kapatid. No, bakit pilit mo silang sinisiraan? Tumutulong sila. Bakit mo sinisiraan? Diba? Ang kapal naman ang pagmamukha mo. Pag ganon. Tao na kumakagat at naniniwala na ito yung katotohanan. At gustong ang maraming nagagalit kay Ate Ansing. Ang palit lang kasi nagdating, no, na si Ate Ansing pumapayag na maging scripted ang mga pangyayari. Na siya ay nababash. No? Bakit sisisihin mo yung ano? Kagustuhan yun ni Ansing na mapumunta doon para i-vlog siya. Bakit mo sisisihin? Anong pangit doon? Ang pangit dito, Sangkay, yung nakikisaw-saw ka sa community ng may community na hindi ka naman kaabot-usap doon. Content ka na nga lang para may kita ka dyan sa yung YouTube channel, pero naninira ka pa. Hindi ba pwede na reaksyonan mo ng maayos? Wala namang masama doon sa pagpunta ni Anseng doon. At kung siya man ay napasama sa vlog, ay dati nang nakaredy yung camera na yun, na bigla na lamang siyang sumulpot. Kasi kung scripted yun, dapat andun si Daddy Frankie, no? Na nag-guide sa kanila. Kaso wala eh. Diba? Sa bagay, on the other side, no, maintindihan natin kung bakit ginagawa ito ni Ate Ansing kasi wala nga, kamusta sila dahil sa pera. Dahil sa pera, siya yung bibigyan. Sumasakay lang siya sa script, no, sa mga ginagawa sa kanya, kahit siya yung mapapasama, kahit yung kanyang pagkatao mapapasama. Kasi ikaw ba naman, kung ikaw yung isang tao na, kahit sabi, loko-loko lang yung tao, no, na alam mo, huwag mong sabihin na napapasama siya. Unang-una niya nang ginawa yun. Walang script yun. Kung panonoorin mo yung kanyang mga ginawa nung mga una, ay walang script yun. Kitang-kita naman. Na pumunta talaga siya doon, pilit nilang kinukuha yung pera nung kanyang kapatid, ha? Yung pera nung kapatid, 'di ba? Na yun ay bigay ng sponsor. Na habang itong kapatid ay nasa mental, ha, sa pagamutan, sinasamantala nitong mga kapatid yung naiwang pera, yung hawak ni Daddy Frankie na pera para ipagpagamot doon sa may sakit. Hindi man lang nila napagamot yung kanilang kapatid at pinabayaan na nilang maging taong grasa, amoy kung ano na dahil sa ilang taon, ha? Na walang nag-alaga doon sa tao. Ngayon nung may kumuha, inalagaan, ipinagamot, may nag-donate, andyan na yung mga kapatid na dahil sa pera. So, Sangkay, mayaya ka naman bumanat dito. Kasi sa totoo lang, wala ka namang ambag dito sa mga taong ito, tapos nakikikontent ka lang, kikita ka lang, naninira ka pa. Hindi ba pwede na mag-reaction ka, ha? Nang maayos naman, hindi pa ninira doon sa tao, pinagkakakitaan mo na nga eh. Di ba? Loko-loko lang yung tao, no? Na napapayag, ganun na sasabihin mo na, kaya ako pumunta dito kasi kukunin ko yung pera. Na which is, alam mo naman, na ikaw ay binabash na ng mga tao. Marami ng mga tao galit sa'yo dahil dyan sa pera na yan. Pero ang sagot mo, parang pinaninindigan mo na gusto mong kunin, na gusto mo kumuha ng pera doon sa pera ni Kuya Oliver. Na kahit alam mo, no, na kahit alam mo na maraming mga tao galit sa'yo. Dahil nga scripted. Kaya napipilitan dito si Ate Ansing, no, na gawin ang lahat na ito kasi na may bayad. Ay, katangahan mo yan, Sangkay. Kasi, ha, kung ako ayaw kong mabas, kung ayaw kong mapagsabihan ng hindi maganda ng mga tao, ilalagay ko yung pagiging kapatid ko, ha, sa lugar. Ha? At kung talagang yung pera na yan, ha, ay kung makikita nila na talagang sila, kung makikita nila na sila talaga naghihirap, no? Kusang ibibigay yan, kusang magbibigay ang sponsor, o sige ate, ito para sa iyo, ayusin mo yung bahay mo para pag uwi ni Oliver, diyan tutuloy sa inyo at ikaw naman ang kapatid, ikaw ang mag-aalaga. Kusang ibibigay, pero anong ginawa ni Ansing, ha? Talagang pinuntahan nila doon yung pera para kunin habang wala itong si Oliver at nasa pagamutan, ha? Na inisip, yung kinabukasan ng kanyang kapatid na gumaling muna, maging maayos yung buhay. Pero ang hinuna nila, yung pera na hawak ni Daddy Frankie nabigay ng sponsor para sa pagpapagamot ni Oliver. Hindi ka ba nahiya niyan, Sangkay? Ano to, nagtatamatangahan ka na naman para lang may vlog ka? Diyos mio. Kita dito si Ate Ansing, no? Nagawin ang lahat na ito kasi nga may bayad. Kasi nga mataas ang views, no? Pagka siya yung nandiyan dyan, pagka siya ang kinin-vlog. So hindi mo na problema yun, kasi content nila yun. Hindi mo na problema yun dahil scout ni Daddy Frankie si Oliver. Tinulungan ni Daddy Frankie si Oliver sa pamamagitan ng pagbablog. Ano ang problema mo sa pagbablog? Hindi ba mas nakakahiya yung ginagawa mo na nakaupo ka lang dyan, naghahanap ka ng vlog ng may vlog na alam mo malaki yung views, doon ka papasok at doon ka maninira. Para lang dyan sa channel mo, para lang magkapira ka. Mas nakakahiya yun, Sangkay. Samantalang wala kang ka-effort, kumikita ka doon sa mga tao na pawis, pagod ang ibinuwis dyan. Para lang sila makapag-vlog, matulungan lang yung taong grasa na yun na maipagamot. So, di ba? Mas nakakahiya ka. So, yun. Ito, sa totoo lang, no, huwag yung dinadami yung bata. Yung bata kasi, may effect kasi yun eh. No? Baka may makakita sa lugar nila, no? Makakilala, ito yung bata na anak ni Ate Ansing. Yung babae makapalamuka. Yung babae mukhang pera. Paano kung may mga bata kalaro na makakita? Nakita ka namin nakita ka namin sa vlog, no? Kasama ka ni nanay mo mukhang pera. Bakit mo tinutwist doon sa bata? Kasi napanood ko yung video, mamaya, natin. Yung video, ni Daddy Frankie, ang tauhan ni Daddy Frankie, hindi nakatutok ang mukha dun sa bata. Normal na mahagip yung bata dahil
kasama nung nanay nung pumunta doon na naka-open yung camera dahil nagbablog nga yung dalawa habang naglilinis. Ngayon dumating itong babae, kasama yung anak, at hinahanap si Daddy Frankie at kukuha nga ng pera. No? So, hindi nakatapik doon yung bata, hindi pinag-uusapan yung bata doon, at yung bata ay may sombrero, no? So, kung makita man yun doon sa vlog, ay hindi naman nila ginamit. Ang ginagamit kasi sangkay, yung iba-vlog mo kahit saan, tapos wala namang ano ng magulang na iba-vlog mo yan. Yan ang ginagamit. Pero doon sa kaso ni Ansing na pumunta doon, nabitbit yung anak, normal na mahagip yung bata doon sa kamera. Ha? Kasi dati nang nakaready yung kamera eh. Hindi yung bata ang topic doon. Ang topic doon, yung pagkuha ni Ansing ng pera. Huwag kang masyadong gumawa ng kwento para kang si kapitan ng walang barangay. Ay, parehas na nga pala kayo. Wala nga pala kayong ano. Para nga pala kayong mga langaw, nga pula ang lubot. Dapat man sana biniblur, no? Biniblur ninyo yung mukha ng bata. Hindi kayo sinasatabi mo ng bata. Huwag niyo isama sa vlog. Kasi pangit tingnan. Medyo nagiging konektado yung bata doon sa mga galit ng iba ng ano. Kasi hindi lang nilawasan. Yung mga paano mo ikukunik yung galit ng bata? Ay, walang muwang yung bata. Hindi naman yung natapik doon yung bata. Sangkay paninira yan sa'yo. Oo, paninira yan sa'yo sa kampo ni Daddy Frankie at paninira yan doon sa bata na kahit hindi nga, kumbaga, yung bata hindi mo maitatapik kasi nakasombrero naman yung bata, hila-hila nung nanay, at hindi naman lantaran yung, minsan na ano yung mukha ng bata, pero malayo yung camera sangkay. At saka sinong tanga ang mag-i-interest na pati bata ay isali sa galit nila kung hindi ka ba naman tanga? Ay, nako. Yung nanay lang, ang doon lang nakapokus yung camera doon sa nanay, hindi doon sa bata. Bakit pilit mo isinasali yung bata? Para, kunyari, maging magaling ka? Kunyari, maging huwaran ka? Kunyari, may simpatya ka? O sige, ampunin mo si Ansing, bigyan mo ng pera, pagandahin mo yung kanilang bahay, para wala kang reklamo, para hindi napupunta doon kay Daddy Frankie at hihingin yung pera ni Oliver. Diba? So, yun. Huwag masyadong magmagaling, nakakahiya. Narito ka sa Kalingap Sangkay, bakit nakarating ka doon kay Daddy Frankie pagre-reaksyon? Anong nangyari sa'yo? Ha? Tapos sisiraan mo pa. Oo, ma-share sila namin yung bata. Baka mamaya sabihin ng iba dyan, yung bata na yan, pinapakain niya dahil sa panghihingi ng pera ng nanay niya. Huwag naman po sana ganun, no? Napating bata. Alam ko na maraming magagalit sa akin. At talagang maraming magagalit sa'yo kasi idinadamay mo yung bata. Ikaw ang nandadamay doon sa bata. Na halos hindi, kahit ako manood, hindi ko pansin doon yung bata eh. Oo, ang pansin ko doon yung mukha ni Ansing na nagdadrama para makakuha ng pera. Oo, ikaw lang yung nagbigay talaga ng highlight doon sa bata. No? Na talagang pilit isinasama mo. Ha? Maraming nakapanood doon. At sa tingin ko naman, wala sa nila yung mukha ng bata. Hindi sila nakapokus doon sa bata, no? Doon sa nanay. Pero sa mga taong makakaunawa, maintindihan nila, no? Na yung bata hindi nadamay dito. Sa totoo lang, sa last part, no, ito yung sinanay. Ito yung totoo. Ito yung totoong si Ate Ansing, nung umiyak siya. No? Yung sinabi niya na huwag daw kayo mag-isip ng masama sa kanya. Imagine, no? Siguro kaya niya nasabi yun, no? Huwag kayong mag-isip ng masama sa kanya. Kasi nga, scripted nga lamang, no? Ang lahat ng mga pinagagawa sa pag-vlog sa kanya. So, kung scripted lamang, at hindi, dapat hindi na siya pumayag. Kahit scripted yun, Sangkay, ha? Kagustuhan niya yun. So, anong ipinuputok ng butsi mo? Kagustuhan niya. Doon sa sinasabi niyang huwag magalit dahil alam ng tao na malaki ang kanyang diferensya. Hamakin mo, kukunin mo yung pera ng hindi naman sa'yo. Ha? At sasabihin mo pa nga, salamat kapatid, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakapera. Andyan sa mga vlog. Ha? So, sinong taong hindi magagalit sa kanya? So, kaya siya nagsasabi na huwag kayong magalit sa akin dahil alam niya na maraming galit doon sa ginawa niya nung unang vlog pa lamang na una palang pagkuha niya ng pera na wala doon yung kapatid niya at nasa pagamutan pa. Hindi man lang inisip yung kinabukasan ng kapatid at yung pera na yun ay nakalaan doon sa pagpapagamot sa kapatid na pilit niyang kinukuha. Ibigay yun ng sponsor. Kung ayaw ng sponsor ibigay sa kanila, wala silang magagawa at hindi naman nila perain. Bakit hindi sila magtrabaho para mapaayos yung kanilang bahay? Malalakas naman sila. Bakit kung kailan may pondo itong yung kapatid para pag sa gamot, bakit kailangan nilang kunin? Anong klaseng mga kapatid yun? Diba? Sabi niya salamat sa mga nakakaunawa sa kanya. Saludo ako sa iyo, Nanay Ansing. Ate Ansing, saludo ako sa iyo. No, di ampunin mo. May tao, kagaya dito sa kanyang pinapasalamatan na si Chinelita Caldingnos. Madam, thank you so much sa iyo. Yan sana, itigil na, no? Itigil na yung publicity sa kay Ate Ansing kasi napapasama talaga kanyang image dito. Yan yung totoong Ate Ansing, yung tao nung umiyak siya. Nung sinabi niya na, itigil ka raw. Wala kang pakialam sa vlog nila. At kagustuhan nyo ni Ansing na i-vlog siya. At kagustuhan nyo ni Ansing na magdrama-drama siya doon sa para kaawaan siya. Sangkay, hindi mo to saklaw. Hindi mo to vlog. Kaya wala kang karapatan magpatigil sa kanila. So ngayon, Daddy Frankie, pinasok na kayo ng mapanirang ito, na ito ay laging ginagawa dito sa Kalingap, kay Kuya Bal, pero hindi lang ni Kuya Bal pinapansin, dahil nga, maginaawa rin siguro siya dito sa bakla na to. So, kaya dyan naman sa inyo naninira. Paninira to, Sangkay. Ng masama sa kanya, yung mga tao. Naintindihan ko talaga yun, no? Pangit kasi, no? Pangit yung ganyan kasi may tao tayo nasasalisahan dito.
kaya kay Ate Ansing. Nasasagasaan natin yung pagkatao. Nakita mo yung sasabi mong nasasagasaan yung pagkatao ni Ansing Sangkay, walang problema dun sa nagbablog eh. Ang problema na kay Ansing. Dahil kung ayaw niyang masagasaan, ayaw niyang mabahas, ayaw niyang ano yung kanyang reputasyon, dapat hindi siya nagbablog, hindi siya nagpapablog, hindi siya pumupunta doon. Kung meron man siyang gustong isabihin doon kay Oliver o doon kay Daddy Frankie, pwede naman niyang tawagan sa cellphone o kaya sabihin niya, wag niyo po ako i-vlog kasi ayaw kong madawit yung pangalan ko. So, wag siyang makapal yung mukha. So, wag mo siraan si Daddy Frankie dito. Ha? Vlog nila yun. Style nila yun. Wala kang pakialam. Ano pinuputok ng butsi mo? Ampunin mo si Ansing, hala, dalhin mo din sa bahay mo at palamunin mo yung mga tamad na tao. Sige, larga. No, imbis na nandiyan siya na para lumalaw lamang sa kanyang kapatid, pero alam naman natin na may purpose din yun. Pero hindi naman siya siguro to the point, yung ganyang kagarapalan, yung Garapal na nga yung sinabi, di pa andun pa lang sa intro. Narito po ako para kumuha ng pera dahil pag uwi ni Oliver doon, paano pag pumatak yung dumi doon sa pagluluto ko kasi nga butas yung kanilang bubong. Yun yung unang bungad niya doon eh. Wag mong baliktarin yung kwento. May video, Sangkay. Mapapahiya ka dito. May video. pinapakita niya, no, talaga kung scripted, hindi pinapakita niya ganun, kagarapal na manghingi, no, hindi sasabihin niya kukunin niya yung pera ng kapatid niya. Obvious no views, no. Sana, may mga taong i-save. Ito si Ate Ansing. May mga taong sponsors na tumulong sa kanya. Dapat ko nung sinabi niya na mahirap ang buhay nila, no, mahirap ang buhay nila. Tumutuloy din yung luha, umiyak siya, no. Kaso wala siyang magawa. Dito sa pamamaraan na ito, sa pag-vlog sa kanya, doon siya nagkakaroon siguro siya ng pera. Yan nga, sana, ang sabi mo dito, sana ma-save ito si Ansing. O sige, puntahan mo doon, total na andyan ka lang naman, puntahan mo, kunin mo si Ansing, i-save mo, dalhin mo dyan sa bahay mo sa kasama ng kanyang buong pamilya. No? Kasi kung ayaw niya ma-vlog, hindi siya pupunta doon. Para kuhain yung hindi naman para sa kanyang pera. Sangkay, yung pera na yon para yon doon sa kanyang kapatid na pampagamot at iyon ay bigay ng sponsor. Huwag niyong panghimasukan yung hindi niyo nasaklaw. Tapos maninira ka pa. Sana lang mapansin ka ni Daddy Frankie at kasuhan ka dito sa paninira mo. Kung hindi ka kinakasuhan dito kay Kuya Bal, dito sana kay Daddy Frankie ay makasuhan ka dito sa iyong paninira. Dahil, guys, tingnan ninyo tingnan ninyo yung putulin natin yung kasi yung kanyang dito, patungkol, yung kanyang nire-reactionan yung kanyang nire-reactionan. Saan na ba yon? Samahan ng milyon-milyon nagtitiwa sa Remitly na magpadala ng pera sa pamilya nang walang stress. I-download na ngayon ang Remitly App. Stopp, du schaust YouTube und verdienst doch kein Geld damit. Bei mir und bei vielen anderen ist es anders. Wir verdienen uns ein hohes Einkommen. Paano pag nagluluto ako ng pagkain sa kusina, matulukan ako? Paano ako makakulutan ng pagkain niya? Ayan, yung bata. Baka naman Umalis siya. Hindi, umalis lang. Dapat noon, sinabi mo na lahat sa kanya yan. Yun yung lahat bata, ng request mo. Pwede pa sinabi ko na sa kanya yung pamyero. Nakalimutan kaya niya. Kasi dapat bagong taon, bagong yero mo. Ganun ka pala mukha ni Ansing. Ganon kakapal ang mukha ni Ansing nang pumunta doon. Dandahan. Ganon kakapal. Na kung gusto niyang kunin yung pera at ang idinadahilan niya yung kanilang bubong ay sira, na yung pera na yun ay pampagamot nga ni pero binigyan naman siya ng pera noon. Anong ginawa niya doon sa pera ibinigay na 20,000? Diba? So, ayun, panoorin niyo na lang po dito sa itong kay Daddy Frankie. Panoorin nyo na lang po. So mamaya natin reaksyonan tong kay Daddy Frankie. So lang, at medyo mahaba na itong ating hindi man tayo maka-live, upload lang to. So, ayun, sana sana mapansin ka ni Daddy Frankie dito sa iyong paninirang ito. Ito po ay doon sa pangalawang channel ni Sangkay, no? At ako'y, alam niyo naman tayo, tayo ay nag-scroll na panood ko. At alam kong ito ay binablog ni Daddy Frankie. Sabi ko, bakit ganun yung title ni Sangkay? Pinasok ko, pinanood ko. So, yun yung kanyang ginagawa, paninira. Walang katotohanan yung mga pinagsasasabi mo, Sangkay, dahil may ebidensya, ayan, may video, nakikita mo naman yung bata, na iyan ay hindi kasali dyan, at bit-bit lamang nung ina. Kaya wag kang gumawa ng kwento. So, yun lang, at abangan nyo po yung ating susunod na video, no? Maraming salamat, and God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!